The announcement who's going to be part of the Order of National Artists is still something that we do not know. But what we do know, many are clamoring that star for all seasons, Vilma Santos, must be part of the Orden. This is Alwad Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. This is Alex Brosas. Oh! She's so ready! This is Charot! the Kitty Show! The Ryan Natalakayan Showbiz Edition. In talks all over social media, everyone is saying, if not declaring, that hindi magiging pambansang alagad ng sining si Rosa Vilma Santos Recto kasi nga, kung totoo, ligwak ganun daw siya sa mga second deliberation prior to submitting the list of the national artists to the office of the president. Kumbaga, tatlong stages kasi. Sa first stage, pasok si Ate V. Pero nung inakit sa second stage, according sa mga usap-usapan sa social media at sa bulungan sa mga literatay at culturatay circle, ligwak si Ate V. Ang chika, ang tanging dahilan para maging pambansang alagad ng sining si Vilma kasi nga dumaan naman siya doon sa rigors of deliberation ay kung gagawin siyang presidential prerogative ni President Ferdinand Marcos Jr. Kasi po, may precedent. Nung panahon ni President Fidel Valdez Ramos, dalawang pangalan of the literatized circle ang dineliberate, sinabmit, hanggang nakapasok, parang kay Vilma, hanggang second na, pero naligwak sa final na ihinatid sa Office of the President. At ang mga tao pong ito ay ang National Artist for Literature na si Carlos Quirino at ang National Artist for Literature din na si Alejandro Roses. Yun ang precedent. For people who are wondering, bakit yung grupo ng Cecil Guidote Alvarez, Carlo Caparas, Francisco Manyosa, and I think a designer, Ramon Valera or something, hindi nakapasok sa orden. Hindi sila nakapasok kasi wala sila doon sa deliberation. They never made it to the first, they never made it to the deliberation process. Kaya, nung ginawa ka ng presidential prerogative ni President Gloria Macapagal Arroyo, kinontes ito ng mga national artists na sa Bienvenido Lumbrera, Benedicto Cabrera, ni Arturo Luz, at umabot pa ito sa Supreme Court. At ang naging desisyon ng Supreme Court nga ay dahil hindi sila dumaan doon sa prosesong pinag-usapan kayo from ground up. Then, the President, Gloria Macapagal Arroyo, cannot make them part of the Order of the National Artists. What say you, Mara? Doon, sa malaking posibilidad na maaaring ang magpasok kay Vilma Santos Recto bilang pambansang alagad ng sining ay isang presidential prerogative. There are processes to be followed. Di ba? Why don't we follow the processes? Di ba? Why deviate from the usual practice? You set rules and you break rules? Ganun ba yun? Kasi Is that it? Ang nangyari kasi, ang ilalaban kasi talaga dyan, may precedent eh. Brinik ni President FVR yung rules na sinasabi mo because he is the president. May prerogative ang president na magdagdag ng mga pangalan kahit na dumaan naman, may rules naman na sinunod. Dumaan sa NCCH, NCCP, ng Council of Peers. Pero naligwak nga si Quirino at si Roses. FVR added their names to the roster, to the Order of National Artists. Yun ang nangyari. Kasi ito, possibility pa lang naman. Pwedeng ilagay siya, pwedeng hindi ilagay. But, may precedent kasi, kaya people are speculating na pwede siyang ilagay.
it would be unfair to those who manage to tawag dito, Dumaan sa to lahat ng pass proseso. Oo. the processes. Oo. Di Kasi ba? parang kung totoo All being equal, dapat yun lang ang sinusunod. Di ba? valid ka naman dyan. Di ba kasi, bakit pa kayo nag-establish ng mga criteria for selection of national artists if you will not follow it thoroughly? Diba? Ganun lang naman yun eh. Oh. At saka, bakit parang atat? Atat na maging national artist, diba? Parang, was it because Nora was the first sa kanya? Diba parang, it has come to a point that she really was and she really is a second fiddle to Nora. Yan nga raw ang dahilan. Kaya gusto na pinupush na ng bonggang-bongga si ate. Narating ko lang yung opinion mo, sis. Diba? Sobrang punong-puno ng gravitas sa yung opinion mo. Kaya nagdalabog ang mga fans, nagdalabog ang mga bangs nila. Kaya inaasahan na lang nila talagang magkakahimala para kay Ate V. Kasi nga, sa pagkakaroon ng presidential prerogative, kung yan ay mangyayari, ha? Whatever it is, it does not diminishes the fact na talagang lalo siyang second fiddle. Kasi presidential prerogative siya, just so in case. Oo, di ba? Kumbaga, siningit lang siya, inilagay lang siya doon dahil di ba? kapritsyo ng presidente. Sino ba yung candidates na for film? national artist for film? Wala pang may alam. Di ba? Kung siya lang ang candidate for which is impossible, I think hindi ko kasi alam kung meron pang other candidates eh. Wala Pero sa pa tayong tingin ko alam parang baka meron yan eh, di ba? Kasi kung wala, di fulfill na siya na yon. Di ba? Kung walang nakapasa. Kung walang nakapasa doon sa first stage, di ba? Kasi first stage nakapasa siya. Supposedly sa second stage hindi siya pumasa. Entonces, kung di siya sa second stage di siya nakapasa, entonces, she flopped. She She did not meet the standards of the... She fails the second round eh. Di entonces, balik ka sa Di ba? Well, di ba? Ang exciting ng mga possibilities. Tingin mo ba magwawala ang lahat pag bilang naging national artist si Ate V? Hindi naman magwawala kasi marami din siyang fans who believe na she deserves she it. deserves it. Di ba? Kaya lang kasi sa akin, it leaves a bitter taste in the mouth na kaya ka naging national artist. Kasi, I want Vilma here. Pinirma ng presidente na dapat nandun ka. Gusto ko yung sinasabi mo, hindi ka pala pumaka sa lahat ng proseso. Para ang dating, pinipilit. Di ba? Oo nga, parang... Hindi mo pwedeng, isa pa kapatid, hindi mo pwedeng i-erase yung possibility kasi nga, Executive Secretary ngayon si Ralph Recto. At close sila ni BBM. Di ba? We are not putting malice into such things. Pero ang possibility ay possibility. Kasi nga, ang inuungkat namin sa Deputy Show, may presidential precedent. Kung wala yon yung wala lang siningit, walang dinagdag, walang di ba? But remember, ang pinakamasakit na ginawa noon ng panahon ni Pinoy, nandun na pangalan ni Nora as national artist. May nagsabi na tanggalin siya. I-cross out siya. Which she did. Which nagyari nga. Dahil nga of certain issues ni Ate Guy. Diba? Naging national artist si Ate Guy nung panahon ni Digong. Patong panahon ni Noy, nandun na ang pangalan niya. Kaya lang, na-cross out. So, hindi ko alam kung sa darating na normally, kasi dapat June 12 eh. Independence dapat Day. ina-announce ang national artist after June 12, during June 12 or after June 12. Pero wala pang ingay na kahit ano, di ba? So, ibig sabihin, nagkakagulo pa sa kung ano man. Nag-iisip pa ng, di ba? Pero alam ko, dapat by this time, nasa office na ng presidente yung listahan. Dahil tapos na yung deliberation ng Council of Peers ng NCCA eh. Parang may sense of mystery yung pagpili, Tsaka parang may sense of closed mystery. doors talaga siya. Closed door. Pati yung mga, hindi dinidisclose. Oo, kung sino. Kung sino, basta announce na lang kung sino yung national artist. Di ba? But ang nangyayari kasi, una NCCA, mag-gather lahat ng materials, tapos,
maghaharap na yung But board. were the criteria, was it disclosed? Yung mga Hindi, yung criteria talaga nakalabas yun. Nakalabas yun. Nakalabas yan in public na natural born Filipino, ganun-ganun. Meron talaga nandun yung criteria. Nakalabas yun every But stage. the stages, hindi. Hindi. Basta naging stages lang, first deliberation, second deliberation, council of peers, tapos submission na sa Malacanang. Yung tatlong yun, tapos na. So kung ano man yung pangalan, nasa Malacanang na. Tapos pwedeng mag-ano si presidente. President pwede siyang magdagdag, pwede siyang magbawas. So pwedeng pumili siya ng wala doon sa Pwede siyang wala doon. Pwede rin yung mga nandoon, magbawas siya ng isa o dalawa. Sa presidential prerogative yun. Bakit siya magbabawas? Tawag dito. May dahilan. Bibigay sa kanya yung dahilan kung bakit niya binawasan. Bibigyan niya ng dahilan. Bibigyan. Hindi naman, tsaka hindi ini-explain ng president yun. Hindi na i-explain. Di ba? Di ba remember that time when Nora's name was crossed out? Wala naman nag-explain, di ba? Kasi prerogative ng president yun. So yun yung blurry area. Kasi nga, kung hindi ito ginawa ni Fidel, sumalangit nawa ang inyong kaluluwa kasi patay na po kayo, walang ganitong posibilidad. Di ba? Ang ganda ng talakayan namin. Kaya lang kulang na kami sa oras. Ito po si Alwin Ignacio, The Livo That You Love, na inaambitahan po kayo manood ng Kitty Show tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. At kami po ay pinapalabas sa Diary Tirada YouTube channel at syempre pa sa aming Facebook page. Mare, magpaalam ka na. This is Alex Brosas. Thank you. Thank you very much for joining us, for watching us, and subscribing to The TT Show. Magandang linggo po sa ating lahat.